Dear Lady Love TV. My Best Friend's Heartbreak. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Napangiti si Nika nang makita nag-reply na si Sneak sa kanyang private message. Na-post na kasi sa website ng magazine nila ang article niyang may title na Guy's Honest Opinion on Ghosting. Bukod kay Sneak ay na-interview rin niya ang kapatid nitong si Louie at ang college blackmate niya na sa isang TV ad model ngayon na sumasagot din kung bakit nag-ghosting ang mga ito. Cool. So when you'll treat me to dinner? Look at these cats. Napangiti si Nika nang i-click ang link na ipinadala ng lalaki sa kanya. Na-direct siya sa isang YouTube video kung saan may mga pusa na feeling tao dahil sa iba't ibang cute reactions. Bago pa niya namalayan, kalahati na ng lunch break ang nauubos niya sa kaharap na laptop habang nanonood ng cat videos. Siyempre, kachat pa rin niya si Sneak at wala silang ibang ginawa kundi ang magpasahan ng iba't ibang cat videos at articles tungkol sa mga pusa na available sa internet. You should try an article about guys who own cats since your target readers are women, Nix. Know what? That's a brilliant idea. Do you own cats? Yes, pero hindi ba magsasawa ang mga reader mo kung puro pangalan ko na lang yung nababasa nila sa articles mo? No, they won't even complain. Trust me, they love you. I should start looking for other bachelors who own cats. I think maapil sa girls sa mga lalaking may alagang pusa. Do you find guys who own cats attractive? Yes, I've read somewhere that girls shouldn't trust guys who don't own cats or dogs. I know it's meant to be a funny meme, but I know somehow believe that. My exes kasi don't own pets and they're all, Great to know that. Natigilan si Nika sa pagtatype ng reply kay Sneak nang marinig ang malakas na tikhim. Nang mag-angat siya ng tingin, understatement kung sasabihin siya na makita si Von na nakapangalumbaba sa edge ng kanyang cubicle. Why are you here? It's good to see you too, Nika. Natatawa pero halatang sarcastic na bati ni Von na fresh at hot na hot sa suot na button-down shirt. Yup, with the sleeves folded right below his elbows and therefore exposing his sexy forearms. You want me to leave? No. Mabilis na pigil ni Nika rito. Saka siya mabilis na tumayo habang hinihila pababa ang suot na dress sa ilalim ng denim jacket niyang nakabukas at hindi fully nakasuot para ma-expose ang kanyang mga balikat. Alam niyang masyadong halata ang excitement niya na dala ng presence ni Von pero hindi niya mapigilan ang sarili. This guy always made her feel thrilled. I'm just curious. Bakit nandito ka? I had a meeting with an executives of your publication. Casual na sagot nito. At dahil kilala niya ang lalaki, alam niyang pasimple siya nitong chine-check out. Kung ano man ang nakita ni Von sa kanya, mukhang natuwa naman ang lalaki. Thanks God, she always stalled off for work. Plano kasi ng magazine niyo na gawing cover ang ilang successful male TV host for your next issue, so I'm here with my co-host. Naisip ko daanan ka na dito since nasa upper floor lang naman ako since this morning. Tumangutang si Nika. Sa 6th floor kasi ang editorial department kung nasaan sila ngayon, samantalang ibang department naman ang nasa 7th floor. Nandoon din ang conference hall na ginagamit ng mga executive, kaya hindi na nakakagulat na doon galing ang lalaki. Nagkita kami ng editor-in-chief mo sa taas kanina at sinabi nga niyang nandito ka sa office. Pagpapatuloy ng lalaki saka pumalatak. Mukha raw nakalimutan mo nang mag-lunch. Ganyan ka ba busy sa work para makalimutan mong kumain? You've lost weight, you know. I know. Nag-workout ako sa gym since I gained weight during the time I was dealing with our breakup. Mabuti na lang at napigilan niya ang sariling kadaldalan, dealing with some issues. Nawala ang playfulness sa mukha ni Von at napalitan iyon ng guilt. He was the same issues she was talking about. Anyway, I'm not working. Pagbabago ni Nika ng usapan, sa kanya hinarap malalaki ang kanyang laptop. Nalibang lang ako sa panonood ng cat videos at pakikipag-chat sa boyfriend mo? Tanong nito habang nakatingin sa nakapop up na chatbox ni Sneak. Sneak is not my boyfriend. Kailan niya. Saka mabilis na sinara ang chatbox bago muling hinarap si Von. He's just a good friend. Relief ba ang nakita ni Nika sa mukha ng lalaki nang umiti ito? Is that so? Akala ko kasi boyfriend mo. Kaya hindi ako lumapit sa iyo nung nagkita tayo sa bar last week.
Lalapitan mo ba talaga ako nun? Gulat na tanong niya. Akala ko naman kasi si Leah yung pupuntahan mo. I saw you're talking to her that night. I was with my cousins and they asked me to help them talk to their exes. Leah belongs to that group, so it was inevitable for us to meet, since we already decided to be civil with each other for the sake of our friends. Hindi naman okay kung mag-iiwasan kami. Paliwanag nito. Pero nag-worry lang ako na baka masamain ng boyfriend mo ang pangungumusta ko sana sa'yo, kaya hindi na ako tumuloy. Tanga nga yata talaga si Nika dahil hayon. Ang bilis na naman ng tibok ng puso niya. Kung naalaman mong hindi ko boyfriend si Sneak, tutuloy ka pa rin ba? Oo naman, mabilis na sagot ni Von. Marami akong kailangan i-explain sa'yo, Nika. Alam ko ang kapal na mukha ko para lumapit sa'yo na parang walang nangyari. But believe me, it wasn't easy for me to muster the courage to talk to you again. Huwag mo sanang isipin na binabaliwala ko yung mga naging kasalanan ko sa'yo noon. Binigyan niya ito ng understanding ng ngiti. Ilang buwan din niyang iniyakan noon si Von at napagod na rin siyang magalit. Kaya siguro, ganito ang reaksyon niya. Kahit ito ang unang beses na nagkita at nagkausap sila pagkatapos ng ghosting sa kanya ng lalaki. Hindi naman kasi siya nagtatanim ng sama ng loob, kaya nga kaibigan pa rin niya ang taong nanghusga at nanghuhusga pa rin sa kanya dahil sa bad choices niya noong mas bata siya. Kailangan pa ba natin ng closure? Nakuha ko naman yung message mo nung hindi ka nagpakita sa akin at hindi ka rin sumagot sa any form of communication na meron tayo before. Kung ano man ang naging reason mo noon para bigla na lang mawala, hindi naman nagbabago na tapos na tayo, hindi ba? That's true. Tumangot ang pagsang-ayon naman ni Von. But one of these days, I will explain my side to you. Too bad I can stay longer since I have another schedule for today. Tumingin ito sa suot na wristwatch bago muling nag-angat ng tingin sa kanya. I have to go, Nika. Pakihintay na lang yung pizza na in-order ko. It's good enough for the whole editorial department. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Thank you, Von. Pero para saan ang pizza? Ngumiti ito at nakibit balikat. Just because, Von, I've missed you, Nika. That's all. Napatingin ito sa pintuan ng bumukas ang pinto at nagsipasukan ng co-writers niya na sabay-sabay na tahimik na makita si Von. Ngumiti lang ang lalaki sa mga ito bago siya muling binalingan. See you around. Para namang tanga na tumango si Nika kay Von na natawa at kininatan pa siya bago tuluyang lumabas ng opisina. Pagkatapos ay nagsilapitan sa kanya mga katrabaho at kinulit siya tungkol sa sikat na TV host, pero wala sa mga ito ang atensyon at isipan niya, kaya hindi agad siya sumagot. Does it mean we'll see each other again? I know, I should be mad at him for ghosting on me, but I can't. Pagtatapos ni Nika sa pagkakwento kay Sneak, na magpakita sila ni Von sa office niya kaninang tanghali. Nung time na iniwan niya ako, ang dami-dami kong tanong at sumbat sa kanya. Ba't niya ako iniwan ng ganun-ganun lang? Ano ba ang naging problema? Ang saya-saya naman namin sa Japan na nag-celebrate kami ng 3rd anniversary namin. Kaya bakit bigla siya naging cold? Do I not deserve a proper breakup? Gusto sana niyang i-share ang pangyayaring yun sa college friends niya, pero alam niyang mahuhusgahan lang siya ng mga ito. Kaya si Sneak na lamang ang pinagsabihan niya. May utang naman siyang dinner dito, kaya heto sila ngayon sa isang food park uli. Sa pagkakataong iyon, ay nasa isang cafe naman sila na nagsiserve ng matcha ice cream. Kaya pagkatapos nilang kumain, iyon ang in-order nila na dessert. Ang masasabi lang niya, hindi hype ang matcha ice cream. Masarap talaga. Napasarap din tuloy ang pagkukwento niya. Pero nung nagkaharap na kami ni Von kanina, hindi ko mahukay yung galit ko. Pagpapatuloy ni Nika sa pagkukwento. Nakakainis man pero hindi niya maitago ang excitement sa kanyang boses. Pero si Sneak, ang kasama niya kaya sigurado siyang hindi siya nito i-judge. Hindi ko rin siya susumbatan. Pakiramdam ko tuloy na babaliwala lang yung mga drama ko noon. May paiyak-iyak at palasing-lasing pa ako pero kanina naman, para lang akong tuod. Empathetic, am I not? Umangat ang kamay ni Sneak para punasan ang mismis ng mancha sa ice cream sa gilid ng kanyang bibig. Saka nito pinunasan ng tissue mga daliri. Well, it's not really surprising. You're not kind of person that hold grudges. Medyo kumunot yung noon nito na parang nag-aalala sa kanya. But to be honest, you're too forgiving and too kind for your own good. Be too forgiving and too kind make me stupid, right? Let me think. Nakailang subo ng matcha ice cream si Sneak na parang nag-iisip talaga. Pagkatapos,
ay halos 1 minuto rin itong tumitig sa mukha niya. Pero gaya ng madalas, wala siyang mabasa sa mukha ni Sneak kundi positivity lang. Ganun ito kajali sa kanyang paningin. He was the person that she would love to look at whenever she was sad. Because his beaming face and bright smile could lift up even the loneliest soul. Nope, they don't make you stupid. Sagot nito sa tanong niya kanina habang tumango-tango na para bang nakabuo ng conclusion sa isipan. The world is already full of cruel and jaded people, so it could really use a good person like you. Natawa si Nika dahil sa sinabi ni Sneak. I'm a good person? That's new. People usually call me stupid or gullible and most of the time both. Well, lahat naman ng sobra ay masama. Nakakapag-worry lang kung masyado ka mabait pero it doesn't mean na tanga ka. Having a big heart makes you. But then again, it also won't hurt you if you're extra careful around people you have hurt you once. Natahimik naman si Nika. Alam niyang hindi lang si Von ang tinutukoy ni Sneak. Hindi man ito sabihin, alam niyang hindi natutuwa si Sneak sa pagtrato sa kanya ng college friends niya. Yung gabing umalis sila ng bar dahil pinagtutulungan na siya ng mga kaibigan. Naramdaman niyang naaasar ang lalaki para sa kanya. Pero dahil hindi si Sneak ang tipo ng tao na nagtatanim din ng hinanakit, mabilis din bumalik ang masaya nitong mood nung kumakain na sila sa food truck. But it was nice to see him get annoyed for my sake. Hindi niya kasi nagawang magalit sa kanyang mga kaibigan. Iniisip na lang niyang concerned lang ang mga ito. Sa kanya kaya ganun ko magsalita. Kaya nga kinalimutan na rin niya ang masasakit na salitang sinabi ng mga ito nung naging other girl siya ni Von nung nasa college sila. I'm stupid, alright. Sneak is just being smile. Anyway, tell me more about what happened earlier. Mabilis na pag-iiba ni Sneak ng usapan nang mapansin sigurong bigla siyang natahimik. Ngumiti pa nga ito at pabirong binunggo ang kanyang balikat. Sinabi ba ni Von na magkita uli kayo? Napangiti ulit si Nika. Na-appreciate niya ang pagbabalik ni Sneak sa topic na alam siguro nito na mas komportable siyang pag-usapan. Not directly, pero malakas yung feeling ko na gagawa siya ng way para magkita uli kami. Siya naman ang bumunggo sa balikat ni Sneak na ikinatawa lang nito. I think Von was jealous of you, Sneak. Akala kasi niya boyfriend kita. Alam mo ba kung ano ang meaning kapag napagkamala ng isang lalaki na boyfriend mo ang isang male friend? Kumunot ang noo niya sa pagtataka. Hindi. Bakit nga ba? Ngumiti lang si Sneak at umiling. Let's split the bill. Mabilis na pagbabago na nito ng usapan. Saka siya binigyan ng teasing look. The one who ate more should shoulder more than half of the bill. Plus I'll drive you home. Mahal ang gas, remember? Pinaikot ni Nika ang mga mata dahil sanay na siya kay Sneak. Hindi pa siya nito nililibre mula na magkakilala sila. Pero wala namang problema sa kanya. Dahil pareho lang sila nagtatrabaho. Patas lang na hinahati nila ang bill. Gusto nga niya ang pagiging matipid at praktikal na lalaki dahil kahit siya sa sarili niya, mahigpit sa savings kaya hanga siya sa mga tulad na lalaki na maingat din sa pera kahit alam niyang mayaman ang pamilya ni Sneak. Oh, may naisip akong bagong topic for an article. Sabi niya habang nilalabas mula sa bag ang kanyang wallet. What if magsulat ako kung paano makipag-date ang isang millennial bachelor na successful sa sariling business like you? I have a better idea. Na-excite naman si Nika dahil aminin man niya o hindi, karamihan sa mga article niya na nagigay ng maraming likes and shares sa social media ay galing sa idea ni Sneak. What is it? Sneak smiled charmingly. Why don't you write a list that will determine whether a guy is toxic or not?